Okay, Prince Ali. Have a blessed day, mga kapatid. Are you excited in the name of the Lord? Amen. 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 Kaya tayo po'y tumayo at kamayan po ating mga Yun ang una. I met some sisters outside. They are from Uganda. We are from Philippines. Uganda also. Hello po. Ay, sorry. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang po natin dinakita. Oo nga, bro. Basta Welcome po kayo, mga kapatid. Welcome po kayo. Welcome po. Welcome po kayo. Ano, shine God bless you. Basta po kayo. Hallelujah. Tuloy mo na. Sige po, at are you excited? Kasi ang ating magbibigay ng mensahe, hindi po po yan. Ganun lang yun. So, glory to God, mga kapatid. Let's welcome pala. We have new attendees. What's your name, brother? M. Baka mamaya ako lang bago dito. Hindi na bago yan. Oo, hindi na bago yan. Hey. Hindi lang bago dito. Ako lang bago sa Glory to God. Hallelujah. Amen. Lahat po tayo nakangiti kahit Amen. Amen. So, siyempre, bago po umpisahan ay ang ating magbibigay ng opening prayer ay handang-handa na po, mga kapatid. Brother Ali. Sir Ali. How are you today, brother? Fine. So before we start our opening prayer, Can we let stand? us stand up, and before we start it, let us put our hands together and close our eyes and bow our heads. Dear God, thank you for this wonderful day, for guiding us and guiding us here as we will listen to your word. Please give us strength and knowledge to listen to your word and to understand it. And also, Lord, we pray with anointing flow Yes. in the future. Bless them always Yes. as they will preach your word. Hallelujah. Yes, we pray for the worship team, O God. Yes. Please give them boldness, O God, so they can sing your songs, O God. And bless all of the people here. listening. Yes. And also the people who are standing up or sitting down or watching the live. Yes. So please bless them, watch over them with your precious blood always. Cover them with your wings. Expand your territory, O God, Yes. as we will worship you. Thank you, Lord, for this wonderful day. Please forgive us our sins and guide us always. Give us a peace of heart and peace of mind. Thank you, Lord, for this wonderful day. This is our prayer for this day. The Father and the Son and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. You may be seated. Seated, mga kapatid. Then, siyempre, with Brother Jack will lead for the vision and study. Can we recite in English? Ako nakatagalog. Can we stand up again? Good evening, everyone. Our vision. Our vision. The fulfillment of the Great Commandment by loving God and others, and the fulfillment of the Great Commission through the multiplication of disciples. Our strategy: win, connect, train, and send. To God be the glory. Amen. Praise the Lord. Salamat po, mga kapatid. Talagang nakalinya ako sa mga kids ministry. Ganun po talaga eh. Pang kids po ako eh. So, salamat po and glory to God. Do we have any announcement for a while or we proceed for our music ministry? Music. So, are you ready, church? Amen. Amen? Music team, can we go in front? Then we will shake it together. Amen? Hallelujah! Lord. Kumusta? Tagalog, English. Amen. Tumayo po tayo at palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At hanggang po ba tayo umawit sa ating Panginoon? Amen. Kagaya ng lagi niyang sinasabi sa kanyang salita, pumasok tayo sa templo ng Diyos na ang puso ay nagagalak at nagpupuri sa Kanya. Amen? Amen. Kaya natin ang Panginoon. Hallelujah. Let's invite the presence of the Lord. Hallelujah.
the world shine upon us, set us free by the truth you love bring us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Let's be with them, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nation with grace and mercy. Send for your word, Lord, and let there be light. I come to you, Lord, the presence of shadows in the radiant light of light. I wait for your guidance. Search me, try me, will show my darkness. Shine on me. Shine on me. I need the shine. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bless me with bless. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nation with grace and mercy. Send for your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, show our faces display your likeness, ever changing from glory to glory. Live our dream, may our lives tell your story. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bless me with bless. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nation with grace and mercy. Send for your word, Lord, and let there be light. Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Bless me with bless, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nation with grace and mercy. Send for your word, Lord, and let there be light. Send for your word, Lord, and let there be light. Send for your word, Lord, and let there be light. Salamat po, Lord. Hallelujah. Kayo po yun, Lord. Naging ilaw ng aming buhay, O God. Amen. Praise Thank you, the Lord. Jesus. Hallelujah. Light of the world. Hallelujah. Kaya naliwanag sa amin, O Diyos, nang napakinggan namin ang mabuting halitang ito, God. Ang kaligtasan ng aming kaluluwa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart
Father God in heaven, Lord, you come in this world, O God, with a humble, O God. Nagpakumbaba kayo, Panginoon. Hindi nyo inaring napantay ang Ama, O God, upang maranasan nyo ang pagiging tao, O God. Sa ikatutubos ng aming mga kasalanan at sa ikaluluwalhati ng Diyos, Ama. Lord, salamat po. Dahil kayo po yung naging ilaw ng aming buhay, Lord. Yes, Lord. Without you, God, nananatili pa rin kami sa kadiliman, Panginoon. Ngunit salamat, Jesus. Yung madilim na buhay na yun, Lord God, at kami yun, natanglawan ng iyong ilaw. Nung kami po'y nakipag-isa sa iyo, nung hinipo po ninyo, Lord. Hayaan po ninyo, Lord, na mga buhay na ito ay maging asin at ilaw, O Diyos, sa mga taong wala pa sa iyo, God.
Lord, sa mga oras na ito, Lord God, bago po kami lumapit po sa iyo, humingi ng anumang bagay, Lord, nalalaman ninyo ang nilalaman ng aming puso at isipan, Lord God. Batid ninyo ang lahat, Lord. Bigdan niyo po kami ng pusong marugdog, Lord, na lumalapit po sa iyo, Panginoon. Pusong marugdog na nagsusumamo, Panginoon, na kung wala kayo sa buhay namin, ay walang kabuluhan ang lahat ng bagay. We gain everything in this whole world without Christ, without that light on our nananatili pa rin kami sa buhay na walang direksyon, Lord Jesus. Kaya Lord, linisin niyo po kami sa isip, sa salita, sa gawa, anumang bagay na hakbangan namin, Lord, na hindi ninyo kalooban. You know everything, O God. No one can hide on you, Lord God. Sapagat batid ninyo ang lahat, Lord. Sapagat sinabi ng iyong mga salita na kayo po, na siya nakaupo dyan sa kalangitan, ay natatanaw ang lahat ng bagay. Kaya Lord, bigyan niyo po kami ng puso, Panginoon. Uhaw na uhaw sa iyo, Lord. Uhaw na uhaw sa iyong presensya, O Diyos. And I believe, O God, na bawat isa narito po sa sanctuaryong ito, Lord God, we will have a thirst, a hunger, O God, to seek in your presence and your word and your message, O God. Hallelujah. To feel our thirst, our hunger, O God. And I believe, Lord, this word, ngayon pa lang kumikilos na kayo, Panginoon. Oh, hallelujah. Sanctify us, O God. Sanctify mo po kami bawat isa, Panginoon. Hindi lamang po kami dito, Lord God, maging sa nanonood, live streaming, Lord. Ulungin niyo po kami bawat isa. Oh, salamat. Holy Spirit, continue to minister us. Continue to speak us, O God. Hallelujah. Nang sa ganun, Lord, totally surrender everything to you, God. Nang sa ganun, malaya kayo makaminister sa amin, Lord God. Oh, hallelujah. Lord, habang kami po'y patuloy na nananalangin, nakapikit, Lord. Hallelujah, Lord. Ang tanging daing namin sa mga oras na ito, Lord God, lubusan kayong magpakilala, magpahayag sa pamamagitan ng iyong lingkod na gagamitin, Lord. And I believe that, Lord God, when the Holy Spirit moves, there is salvation, there is freedom, and there is healing. We believe that, O God, in Jesus' mighty name, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat po sa iglesyang ito. Naniniwala po kami na ang iglesyang ito, Lord God, ay kinasangkapanan ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Naniniwala kami na isa po kami sa iyong babalikan, Lord. Sa iyong muling pagpaparito, O God. Salamat po at sa bawat inilagay ninyong manguna sa amin, Lord. Ingatan niyo po ang kanilang buhay, O God. Ang Caracas family, O God, sa buhay ni Pastor Steve, Pastor Alisa, 10 ng kanilang pamilya, Lord God. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Nang sa ganun, Lord, patuloy po sila, Lord, makapag-minister sa mga kaluluwang pinagkatiwala po sa kanila, Lord. At kami naman po, Lord God, bilang kamanggagawa po ninyo, Lord God. Hallelujah. Magkaroon kami ng puso, Lord God, na marunong sumunod, Panginoon. At naniniwala po kami, Lord, marami kayong ipoproduce na bagong manggagawa po sa iglesyang ito, Lord God, to proclaim your gospel, O God. And I believe, Kuwait, Lord, you will saturate, O God, this nation, O God, this country, Lord God, it belongs to you, Lord God. In Jesus' mighty name. Salamat po, Lord God. At naniniwala kami na through gospel fellowship, Lord God, hallelujah, isa po kami, Lord, sa magpapahayag na totoong may buhay na Diyos na kumikilos sa iglesyang ito, nagbabago ng buhay ng isang makasalanan gaya po namin, at kumikilos at patuloy pang gumagawa na kinakasangkapanan ng iyong Santong Espiritu, Lord God. Salamat po, Panginoon. At Lord, minsan pang dalangin namin, Panginoon, na Lord, itong nararanasan namin kapayapaan, Panginoon, nawa, Lord God, tuloy-tuloy na po ito, Lord God, nang sa ganun maging maayos ang lahat ng bagay at kami po, Lord, makapamuhay ng matiwasay at maayos, O God,
Sa pangalan ni Jesus, salamat po sa katugunan ng mga panalangin ng iyong mga anak, Lord God. Nawa, Lord, mag-normal na po ang lahat ng bagay, O God. Nang sa ganon, patuloy pa naming maipahayag ang iyong mabuting balita. Saan man kami dinadala po, O Diyos, na mga panyapak na ito, Lord God, for the purpose of your kingdom, for the purpose of your gospel, O God, to win souls, O God. Gamitin niyo po kami mightily, effectively, na may pagsama ng iyong Santong Espiritu, Lord. Salamat po, Diyos. Sino man sa aming mga kapatid ang nangihina right now, Lord God, ang dalangin po namin, Lord. Patuloy kami nagsusumamo. Palakasin niyo po sila, Panginoon. Ibangon niyo po sa banig, Panginoon, ang karamdaman ng sino mang may karamdaman, O Diyos. Naniniwala kami, Lord God, na ang iyong kamay patuloy ninyong ini-extend sa mga kapatid naming may pinagdadaanan, O Diyos. Salamat po, Panginoon sa Kristo. And we pray, O Lord God, hallelujah, sa mga walang trabaho, Lord God, sa naghahanap ng trabaho, Lord. Kayo po ang mag-provide. Kayo po ang tumugon, Panginoon, sa kanilang pangangailangan, Lord God. Nang sa ganon, Lord, patuloy pa kami makapaglingkod sa iyo, Lord God, ng legal sa bansa na ito, Lord God. Salamat po, Lord, at magkaroon po kayo, Lord God, ng batas sa bansa na ito, Lord God, na pantay-pantay na trato. Even we are expats, O God, maging sa mga citizens sa lugar na ito, Lord God. Naniniwala kami, Lord, magkakaroon po kayo, Lord God, ng batas, Lord, para po sa pangkalahatang pantay-pantay pantao, Panginoon. Salamat po, Diyos. At minsan pa, Lord, tinataas namin ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Patuloy niyong pangunahan ng bansa na ito, Lord God, na siya nakakaranas ngayon, Lord, ng pagbagsak ng aming ekonomiya, Lord. Naniniwala kami, we have a humble heart, O God. We pray, we seek, and turn from all wicked ways, O God. Dahil sabi ng iyong mga salita, Lord, I from the heaven, I will hear their prayers, O God. And Lord, naniniwala kami, O Diyos. Hallelujah, kung kami mayroong pusong nagsisisi, Panginoon, idinadalangin ang aming bayan, O Diyos. Kayo po ay may puso, Panginoon, na handang duminig din sa inyong mga anak, O God. Kaya, Lord, ibangon niyo muli ang aming bansa, Panginoon. Hallelujah. At ang aming mga mahal sa buhay sa bansa na yun, Lord God, makilala ng mabuting balita. Hallelujah. At makasumpong, Panginoon. At naniniwala kami, Lord, isa din po sila, Lord God. Hallelujah na madat na ninyo, Panginoon. Hallelujah. Isa po sa iyong dadagitin kung kayo'y babalik na, Panginoon. Naniniwala kami that our family is belongs to you, O God. Salamat po, Lord. At minsan pa, Lord God, sa mga oras na ito, nagagamitin po ninyo, Lord, ang Brother Jonas, O God. We speak, Lord, anointing sa kanyang buhay, Lord. Sa bawat salitang kanyang bibitawan, O Diyos. There is power, O God, to convict us, O God. There is power, O God, to transform us, Lord God. Because your Holy Spirit, Lord God, will move in His life, O God. Sa kanyang pagbibitaw, Lord, may kapangyarihan, may apoy to convict us, O God. At kami din po, Lord, na mga makikinig, Panginoon. We have a humble heart, a teachable heart, O God. Nang sa ganon, patuloy kaming lumago at mabuksan ang aming pagkataong loob. Muli, Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa na narito, Lord God, na nagbibigay ng oras, Lord God. Naniniwala kami, ang kapuspusan ng iyong Santong Espiritu ay aming mararanasan. Hindi kami lalabas sa sanktuaryo nito, Lord God, na hindi dala ang pagpapala ng iyong mga salita, Lord God. Nang sa ganon, lalakad kami sang-ayon sa iyong kalooban ng Christ, Panginoon. Muli, Lord, sa iyo ang lahat ng parangal, pagsamba, papuri, pagluwalhati ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how
Pagsuko tayo lahat ng Hallelujah. Amen. Thank you po, worship team. Salamat po mga kapatid. Sa ating viewers, have a blessed day. Have a blessed night sa ating mga kapatid. Are you ready, church? Ating magbibigay short exhortation regarding po sa ating tithes in offering. Ito po mga kapatid, isi-share ng ating kapatid ang kahalagahan po nito sa ating buhay. At sa ating ginagawa natin. Dahil po ay pagsunod kasama sa pagsunod. Let's welcome Brother Rafael sa ating tithes in offering. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Amen. Handa na po ba ang lahat sa ikalawang bahagi ng ating gawain? Amen. 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 So ating pong buksan ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 8 verse 12. Basahin po natin. For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have. Amen. Amen. So this passage po, it teaches that God values the intention, our willingness, more than the amount. Amen. It removes the guilt of comparison. We aren't expected to give what we don't have. We are called to be faithful with what we do have. Amen. In God's eyes, small gifts from someone with little can be more acceptable than the huge gift for someone with plenty, as long as the heart is right. Amen? Amen. Amen. Sige po, tayo po ay magbigay ng may kagalakan, willingness sa aking puso. Amen? Amen. Let's pray po. Yes, Father God in Heaven, maraming salamat po, Panginoon, sa mga kalugad, Panginoon, na patuloy mo nga pong basbasan ng gawa ng aming mga kamay, Panginoon, upang kami maging pagpala sa buwan sa Panginoon. Ganon din, Panginoon, we pray, Panginoon, sa mga taong nakahawak nito, Panginoon. Give them wisdom, Panginoon, upang magamit lamang po ito para sa kilalago ng mga parihan, Panginoon. Yes. Ikaw lamang po ang mapurihan, simula sa umpisa hanggang sa matapos ang aming gawain. Sa iyo lamang po namin pinagkakalo ng lahat, Panginoon. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Brother Rafael. Mga kapatid, at tayo ba'y handa na mga kapatid sa ating next na for our next magbibigay na po ng mensahe. Kasi ang ating mong kapatid, no, kung i-introduce po natin ng konti lang. Madami din pong pinagdaanan. Siyempre, lahat po tayo madaming pinagdaanan sa buhay. Pero God choose every one of us to share the good news. Today, mga kapatid, not only to share the good news that he received, but to proclaim the Word of God. Amen? Hallelujah! Palakpakan po natin. Amen. Praise the Lord. Thank you, Brother Lilo, for the wonderful introductions. So, good evening po sa atin lahat. Kung ako pa si Brother Jonas, kasama po ni Sister Abby. So, mayroon po tayo nung new series for the month of May. So, napakabilis po ng panahon ng buwan po, no? Ilang buwan na lang, mag-December na po ulit. 7 months. No? December na po ulit, no? So, napakabilis po ng panahon, no? So, mayroon po tayong bagong series ngayon. Christ the Light, Guidance, and Integrity. Amen? So, napakaganda po ng panahon yun. Christ the Light, Guidance, and Integrity. Ang ating message for tonight is walking in the light. Amen? Walking in the light. So, can you please stand up once again, if you are able, in honor of the reading of God's Word. First John chapter 1, verse 7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with one another.
and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sins. Manalangin na muna tayo. Hallelujah. Heavenly Father, we come before you today with a humble heart. Hallelujah. Father, illuminate our hearts tonight. Expose the dark corners we have kept hidden from you. And bathe us in the healing, purifying light of your Son, Jesus Christ, that He died on the cross, in the cross of Calvary, to pay our sin. Speak through me now, Panginoon. Hallelujah. Anoint me with your Holy Spirit, and also for our brethren right now. Open their hearts. Open their hearts to receive your word clearly. Hallelujah. Thank you, Lord, for this privilege na pinagkalo mo sa akin. In Jesus' mighty name I pray. Amen. So, you may be seated in the presence of God. Amen. So, today from God's word, we are going to discover what walking in the light really means. Amen. Why it matters and how we can live it out by God's grace. Amen. So, bago po ang lahat, pwede ko po ba kayong tanungin? Amen. So, have you ever experienced walking in total darkness? Amen. Subukan na po ba natin? Amen. Yes. Naglalakad tayo sa daan or nasa elevator po tayo or bumababa po tayo sa basement. Tapos biglang nag-blackout, no? Yung pin out talaga, no? So nasubukan na po ba natin? Amen. Amen? Yung tipong wala tayong makita, no? Na kahit yung kamay natin, ilapit natin sa mukha natin, hindi natin makita, no? So ano pong yung kwan natin, di ba? Nakakatakot, di po ba? Amen? So hindi po natin alam kung saan tayo pupunta, no? Hindi natin alam kung may panganib sa harap natin. At hindi natin alam kung maliligaw tayo, no? But the moment na may ilaw, ano pong mangyayari, mga kapatid? So everything changed, di ba? Everything changed. Mawawala po yung takot natin, yung pagdududa natin, tapos yung pangamba natin, di po ba? Amen. So ganito rin ang buhay natin spiritually, mga kapatid. Spiritual truth, without Christ, we are blind, mga kapatid. Tayo po ay bulag sa katotohanan, mga kapatid. Without Christ, we walk in darkness. Amen? Tayo po ay lumalakad sa kasalanan. And without Christ, we are lost, mga kapatid. Amen. Amen? Kasi dati nagkanya-kanya tayo ng lakad, no? Para tayong tupang ligaw. Amen? But when Jesus comes, ito yung pinakamaganda, light enters, truth is revealed, and life begins. Amen. Amen? Kasi dati patay tayo sa kasalanan, mga kapatid. Binulag ang isip natin ng kaaway. Pero dumating si Jesus para hanapin at iligtas po tayo, mga kapatid. Amen? Dumating ang Panginoong Jesus para iligtas po tayo. So if Christ brings light into our lives, the next question is this. Ano ba talaga ang source ng liwanag nito? And where does this light comes from? So before we understand how to walk in the light, we must first understand the nature of the one who is the light. Amen. Amen. And that brings us to the foundation of John's message in verse 5. That he said is, God is light. In Him is no darkness at all. At all. Amen. So light here is not just physical illumination, mga kapatid. In the Bible, light represents holiness and purity of God. God has zero tolerance for sin or evil. He doesn't have a dark side, mga kapatid. Darkness, by contrast, represents sin, deception, ignorance, and death. And also, mga kapatid, light represents truth and knowledge. Amen? God says and knows everything. So, alam po ng Panginoon lahat, mga kapatid. Alam niya kahit yung bilang ng buhok po natin. Amen. Our God is omniscient.
all-knowing, mga kapatid. Amen. Kahit anong itago natin sa Kanya, mga kapatid, alam niya. Alam niya lahat. Nothing is hidden from Him. Light also represents life and joy. So light brings warmth, growth, and beauty. Amen. So now kung ang Diyos ay liwanag by nature, ngayon paano tayo bilang makasalanan makakalakad sa liwanag ngayon? Amen. So hindi natin kayang lumapit sa liwanag on our own, mga kapatid. Kailangan natin ang banal na Espiritu. Kailangan natin ang liwanag ng Panginoon. Amen. Kaya ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan, mga kapatid. That is why Jesus declares in John chapter 8 verse 12, He said, I am the light of the world. Sabi niya. Amen. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Amen. Hallelujah. So sabi ng Panginoon yan, I am the light of the world. Amen. 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 So sa first John, pinapakita kung sino ang Diyos, no? Na siya ay liwanag. Amen. At sa John chapter 8, pinapakita kung paano tayo makakalakad po sa liwanag sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen. So God is light by nature and Jesus is the light who lead us into it. So malinaw, mga kapatid, no? God is light and Jesus is the one who bring us into the light. Jesus is the one who bring us into the light. Amen. But here is the problem that John was addressing in this chapter, mga kapatid. Kasi dito, mga kapatid, may mga false teacher. May mga false teacher po sila na i-encounter na nagtuturo ng mga maling katuruan. Amen. Similar sa mga Gnosticism, mga kapatid. Ano ba yung Gnosticism? Yung kiniklaim nila na may secret knowledge po sila, mga kapatid. Na kahit ano daw ang gawin mo sa physical body mo, as long as matter as long as your spirit was enlightened, amen, ligtas ka pa rin daw. So sa madaling salita, they were living in the dark, yet claiming they walk in the light. Amen? At until now, mga kapatid, may mga tao na nagsasabing nasa liwanag sila. Amen? Pero ang buhay nila nasa kadiliman. Amen. Nasa kadiliman pa rin. That's why John wrote this letter, mga kapatid. So John is saying, your walk must match your talk, sabi niya. Kailangan yung paglakad natin sa Panginoon, kailangan makita sa ating pamumuhay, mga kapatid. Amen. Amen? Kung nasa liwanag ka, makikita sa buhay mo ang mabuti at tama. At yung totoo, mga kapatid. Amen? So ngayon, how do we know if we are truly walking in the light? So John gives us a clear answer. And it begins with our daily walk. So let's look at our first truth in point number 1. Sabi diyan, walking in the light defines our relationship with God. Amen. Amen. So in 1 John chapter 1 verse 7a, but if we walk in the light as He is in the light. Amen. So the word walk means daily lifestyle, mga kapatid. Amen. Amen. Hindi lang ito Sunday service lang, mga kapatid. Hindi kung kailan Friday, hindi kung kailan Saturday, hindi kung kailan may assignment ka sa church. Amen. Pupunta ka lang, magpapakita ka. So, abang pinag-aaralan ko itong message na to, no, talagang sa akin nangungusap eh. So talagang napaka-power ng salita ng Diyos, no? Amen. Napakatalim talaga, no? Abang pinag-aaralan ko, ako muna ang unang natatamaan. Sa sarili ko muna eh. Amen. So, hindi ito kung gusto mo lang, no? Amen. Hindi ito kapag okay ka lang, no? Abang natin kayo sa next week. It is a daily direction of your life. Amen. It is a daily direction of our life. Hindi kung kailan ka mag-EMC. Hindi sinabi dito na visit the light, mga kapatid, no?
Kailangan bawasan din na dito. Sabi na basic ka light, no? Kailangan, sabi dito, walk in the light, no? Meaning daily, consistent, and intentional, no? Consistent. Dapat intentional tayo mga kapatid. Hindi transactional. Oh. Kaya na sa assignment, no? Doon lang po tayo atin, no? So, Abangan ko sila. napaka-powerful talaga ng salita ng Diyos. But walking in the light is not about perfection, mga kapatid. Ay, bumawi. And it's not about performance. Amen. Hindi po sa pagiging perfect lang mga kapatid. No? Hindi sa pagiging magaling lang natin. Magaling lang tayo sa salita ng Diyos, sa Biblia, sa pananalita. No? So hindi po perfection ang batayan, mga kapatid. At hindi po performance. No? Hindi po performance. Ang kailangan po ng Diyos yung puso po natin. Kung, Amen. yung kung faithful po tayo. Amen. At kung available po tayo. Amen. At kung teachable po tayo. Amen. So yun po yung gusto ng Panginoon natin. Yeah. Amen. It is about direction, relationship, and transformation. Kaya sabi sa Ephesians chapter 5 verse 8, For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. So walk as children of light. Amen. Amen. So sa Biblia, ang walking o paglakad ay isang metaphor para sa habitual, continuous direction. Amen. Continuous direction of your life. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ito yung daily lifestyle natin, mga kapatid. Amen. Yung daily Hallelujah. lifestyle. Amen. Amen. At ito yung kabuuan ng mga desisyon natin, no? Yung ugali natin, yung behaviors po natin, mga kapatid, no? At yung mga private thoughts natin, mga kapatid. Ano ba yung mga private thoughts natin dyan, mga kapatid? Amen. So what does it mean to walk in the light? Many people misunderstand this verse, mga kapatid. They think walking in the light means moral perfection. Amen. They think it means never sinning, mga kapatid. Amen. Never making a mistake. But if we look at the very next verse, in 1 John chapter 1, verse 8, sabi dyan, if we claim to be without sin, we deceive ourselves. Amen. 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 We deceive ourselves and the truth is not in us. Amen. So walking in the light cannot mean sinless perfection, mga kapatid. Walking in the light cannot mean sinless perfection. What's that it mean, mga kapatid? Walking in the light means radical transparency before God. It means you stop hiding, mga kapatid. Amen. Amen? Di ba? Alam naman natin yung story ni Adam and Eve, di po ba? Amen. Amen. Ano pong unang ginawa nila, mga kapatid? Ano yung unang reaction nila? Di ba nagtago po sila, mga kapatid? Doon sa Garden of Eden nung nagkasala po sila. Yun yung immediate reaction nila, mga kapatid. They hid in the bushes, no? So nagtago sila sa mga halamanan, mga kapatid. Amen. Darkness always tell us to hide. Amen? Yun yung sinasabi ng dilim sa atin, mga kapatid, na pagtakpan ang mga failures natin. Amen? Mag-project ng false image sa social media. Yung parang nagpapanggap ka o nag-i-edit ng reality na magmukhang mas maganda, Oh. mas successful, AI. o mas masaya. Kaya sa totoong kalagayan, kaysa sa totoong kalagayan, no? So, at minsan nagpapanggap na okay ang lahat kahit hindi, no? Amen. Na okay ang lahat kahit hindi. Amen? Pero ang paglakad sa liwanag means stepping out of the bushes, mga kapatid. Amen? Yung sabihin natin, no? Panginoon, Lord, here I am. Amen? I agree with your words about my sin. Amen. Amen? I allow your truth to illuminate my life. Amen? So walking in the light means living honestly before God. Amen. Sabi sa Psalm 139:23, Search me, O God, sabi sa Tagalog yan. O Diyos, siyasatin mo ako, niyo ako.
Sabi dyan, siyasatin nyo ako. Basahin po natin. O Diyos, siyasatin niyo ako. O, dyan lang muna. Sabi dyan, siyasatin nyo ako, di ba? Amen. Hindi yung siyasatin natin yung katabi natin. Amen. So, siyasatin natin yung puso po natin. Amen. Right. Amen? Sabi niya, upang malaman nyo ang nasa puso ko. Subukin nyo ako at alamin ang aking mga isip. Amen? Sa 24, tignan nyo kung ako ay may masamang pag-uugali. Amen? Tignan nyo ako, sabi niya. Tignan nyo kung ako. Sabi niya dyan, no? Hindi yung titignan po natin yung mga... tignan mo siya, ganun. Hindi yung tignan mo siya. So, dapat tignan po natin yung sarili natin. Sabi sa Biblia, examine your heart, no? Amen. Amen. If you are in a genuine faith. So, we need to examine our hearts daily, mga kapatid. Amen. Hindi yung ini-examine natin yung mga kapitbahay natin, yung kasama natin sa trabaho. Amen? So, examinin po natin yung sarili po natin. Amen. Amen? Praise the Walking in Lord. the light is not hiding from God, mga kapatid. It is inviting God into everything. Amen. Amen. Amen? This is a life open to God. This is a life open to God. Amen? Not pretending, mga kapatid. No? So, stop pretending. Sabihin niyo sa katabi, stop pretending. Hindi. Isang hindi. Amen? So, you don't have to be perfect to be accepted by God, mga kapatid. You don't have to be perfect to be accepted by God. And also not hiding. Amen? Hindi yung nagtatago tayo, mga kapatid. No? We don't hide or justify our failures. No? We bring them into life. And not excusing sin, mga kapatid. No? So light exposes sin not to shame but to transform us. Agree. Amen? Sabi sa John chapter 3 verse 19 to 20. At ito ang hatol. Dumating sa sanlibutan ang ilaw. Sino daw ang dumating? Si Jesus Christ, mga kapatid. Dumating sa sanlibutan ang ilaw. Ngunit mas inibig ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Amen. Amen? Inibig daw ng mga tao ang kadiliman kaysa kay Jesus Christ, mga kapatid. Amen. Bakit, mga kapatid? Tanungin natin yung Biblia. Sabi diyan, dahil masasama ang kanilang mga gawa. Amen? So, Biblia po ang nagsasabi, mga kapatid, no? Amen. Hindi nila inibig ang ilaw kasi masasama po yung kanilang mga gawa. Amen? Sabi diyan, ang sino mang gumagawa ng mga masama ay namumuhi sa ilaw at hindi siya lumalapit sa ilaw upang hindi malantad ang kanyang mga gawa. Amen. Hindi siya lumalapit sa ilaw upang hindi malantad ang kanyang mga gawa. Amen? So, I have a testimony also. That before when we have problem, may problema kami mag-asawa, no? Tissue. Na may nagkaroon kami ng marriage problem no na that time no na nahuli niya ako, no. Nahuli niya ako, no? Tapos sabi niya gusto niyang magpa-counseling kami. Pero lahat ng tinawagan niya, marami siyang tinawagan na pastor. Hindi ako sumasama. Nagtatago ako. Umaalis ako kung sakaling umaalis ako. But praise God, yung last na tinawagan niya, no? Pastor Steve, no? So, praise and glory to God, no? Black one lang ako. So, hindi na po ako nakaligtas, no? Hindi na ako nakaligtas, hindi ako nakatakas kasi biglaan na dumating sila sa bahay namin. Pero kung in-inform ako ng asawa ko na may pupunta, siguro na magka-counseling sa amin mag-asawa, siguro baka nagtatago pa rin siguro ako hanggang ngayon. Baka hindi po tayo magkakakilala. Baka nasa tulungan na po siguro ako. But glory to God, no? Kasi talagang hindi niya
hindi niya inalaw na masira yung marriage ko namin. No? Amen. So, napakabuti ng Panginoon. Amen. So, yun, no? Talagang pag ayaw natin ilantad yung mga kasalanan na ginagawa natin, Panginoon ang mag-expose, no? Amen. Amen. So, glory to God, no? So, ngayon, nandito na kami mag-asawa, no? Sabay na Nag-exercise. sa Diyos lamang po ang papuri sa Amen. Praise God. So, talagang ang Diyos ay napakabuti mga kapatid. At ang reason nun mga kapatid kasi 4 years po kami walang fellowship sa church. 4 na taon na kami po ay nag-backslide. So yun po yung reason mga kapatid. So, napakahirap mga kapatid na tayo po ay lumayo mga kapatid. Lumayo sa presensya ng Panginoon. Walang fellowship sa mga kapwa mananampalataya. So napakahirap mga kapatid. Kaya kailangan po natin talaga ng ang presensya ng Panginoon. At church, kailangan din po natin ng church na mag-i-encourage sa atin. Kailangan natin ng mentor Amen. na siyang gagabay sa atin mga kapatid. Amen. Amen. So sabi dito, men love darkness rather than light. Bakit mga kapatid? Because light exposes sin. Amen. Amen. So yun nga, no, in-expose ng Panginoon yung mga kasalanan na ginagawa ko dati mga kapatid. No? Na kahit na umaatin na ako ng church noon, nakakatakas pa rin ako. Pero talagang ang Panginoon talagang kapag sabi niya tama na. Kung sabi sa Biblia mga kapatid, there's a season for everything mga kapatid. Amen. Amen. Yes. Mayroong katapusan ko ang lahat mga kapatid. So huwag po tayong manatili mga kapatid. Amen. So kahit na hindi po natin sinasabi yung mga pan natin, alam po ng Panginoon natin mga kapatid. At siya po ang maglalantad. Amen. So hindi ko po kayo tinatakot sinasabi ko lang yung testimony ko mga kapatid. Na-encounter ko yung liwanag ng Panginoon. Amen. So glory to God. No? So sabi dyan, hindi sila lumalayo mga kapatid. Ang tao, hindi lumalayo ang tao kay Jesus kahit walang hope mga kapatid. Lumalayo sila dahil ayaw nilang mailantad ang kasalanan nila. Amen. Kaya di tayo lumalayo minsan mga kapatid sa Panginoon, di ba? Para hindi mailantad yung kasalanan natin. No? Amen. So hindi po kulang ang ebidensya. Ayaw lang talikuran ng kasalanan. Amen. 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 Hindi kulang ang ebidensya mga kapatid. Ayaw lang talikuran ng kasalanan. Katulad ng nangyari sa aming mag-asawa. Kitang-kita niya sa kanyang dalawang mata. May ebidensya mga kapatid. Guilty without unreason. Without reason. So, Good in the act. napakabuti ng Panginoon mga kapatid kasi yun, inilantad ng Panginoon, in-expose niya. No? Amen. So, minsan gusto natin na, ganun din tayo minsan, di ba? Gusto natin yung dark areas, no? Ano ba yung mga dark areas sa buhay natin mga kapatid? Yun yung mga secret sins mga kapatid. Yung hidden attitudes. Amen? Ano yung hidden attitudes natin mga kapatid? Tanungin mo yung katabi mo. Mabalik sa church. Pag nasa labas. Pag nasa labas, yung parang ibang tao. Yung mga hidden attitudes natin ng mga kapatid. Mabait sa church, mabait pa rin sa labas. Amen. Amen. So, Amen. mababait po tayo dito, no? Amen. Amen. Dito sa church. Dito lang, dito lang. Sila yun. Private compromises. Yung private compromises mga kapatid. Yun yung sarado na yung pinto nung nag-iisa na tayo sa ating higaan. Kung ano yung tinitignan natin sa ating mobile sa cellphone. Yung prejudices. So yun yung private compromises mga kapatid. Mag-isa na tayo, nakasarado na yung ilaw. Siyempre madilim na, no? Kaya kapag sa dilim talagang lumalabas yung mga, di ba? Yung mga compromises, no?
Amen? Tapos minsan ayaw pa nating makorek. Amen? The reason why you hate correction is because you still love your sin. Amen. Yan o. Parang tayo po yung pako, mga kapatid. The reason why you hate correction is because you still love your sin. Amen. So pinipilit pa po natin iwasan o takasan o itago yung mga kasalanan na binibaby po natin sa ating puso, sa ating buhay. No? Amen. Hindi lang dahil ayaw natin ng correction, mga kapatid, kundi dahil may minamahal po tayong kasalanan. Katulad niyang illustration na yan, mga kapatid. Amen? Amen. So kapag galit ka sa correction, hindi lang tao ang tinatanggihan mo, mga kapatid. Yung liwanag mismo, yung iniwasan mo. Amen? Yung liwanag ng ating Panginoong Isus. Amen? Amen. So may tinatago ka ba sa Diyos? May area ba ng buhay mo na ayaw mong ilantad sa Kanya? Because you cannot walk in the light and hide in darkness at the same time, mga kapatid. Hindi po natin pwedeng pagsabihin yun, mga kapatid. Amen. Your relationship with God is revealed by the direction of your walk. Amen? But John doesn't stop there, mga kapatid. Because walking in the light is not only seen in your relationship with God. It is also revealed in your relationship with others. Amen? Point number 2 na po tayo. Walking in the light deepens our fellowship with one another. So sabi dyan, we have fellowship one with another. Amen. Amen. So tayo po ay may pagkakaisa o fellowship sa isa't isa, mga kapatid. Amen. Bakit, mga kapatid? Because our vertical relationship with God directly dictates our horizontal relationship with people. Amen. Parang cross yan, mga kapatid. Point to God and point to other people, mga kapatid. Amen? Ibig sabihin, hindi lang dapat ang relasyon mo ang patungo sa Diyos, mga kapatid. Amen? Kundi pati sa kapwa-tao, mga kapatid. Amen. Amen? Vertical God refers to your relationship with God. Ano yun, mga yun? Prayer, obedience to His Word, worship. Amen? So this is your upward connection between you and God, mga kapatid. And horizontal to others refers to your relationship with people. Loving others, no? Yung love the unlovable. Kapatid nyo nga. Forgiving. Amen? Patawarin po natin yung mga nagkasala sa atin. At patawarin din po natin minsan yung sarili natin kung may mga pagkakasala. Amen? And serving, mga kapatid, no? Serving. And showing kindness and compassion. Kagaya ng ating Panginoong Isus, no? Kindness and compassion, mga kapatid, no? This is your outward connection, how you treat others, mga kapatid. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 9 to 10, he who says he is in the light and hates his brother is in darkness until now. He who loves his brother abides in the light, and there is no cause for stumbling in him. Amen? So hindi sapat na sabihin mong mahal mo ang Diyos, mga kapatid. Kung hindi mo naman nakikita, hindi naman ito nakikita sa pakikitungo mo sa ibang tao. Amen. Amen? That's right. Sabi sa Bible, mga kapatid, kung mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo rin ang kapatid mo. Amen. Amen. Amen? Kasi, paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita? Kung ang kapatid mo na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin. Di ba? Amen. Amen. Amen? So, kailangan po natin mahalin mga kapatid mo, mga kapamilya po natin, mga lahat ng kasama natin sa trabaho, kaaway, no? Love your enemy, di ba? Sabi ni Sister Ginky kahapon, di ba? Sa preach niya kahapon, no? So, ang tunay na Christian life ay balance dapat, mga kapatid. Tama ang relasyon mo sa Diyos, tama rin ang pakikitungo mo sa tao, mga kapatid. Amen? The shared light of Christ becomes the bond between us. Amen? Because genuine Christian fellowship, it is not
is not built on shared interest. It is built on shared light. Amen. Amen? So light produces true fellowship, mga kapatid. Ang tunay na fellowship ay hindi lamang yung surface level connection lang, mga kapatid. Hindi yung religious gathering lang, mga kapatid. Amen? True fellowship, shared life in Christ, mga kapatid. Amen? Sample na lang, mga kapatid, no? Yung lighthouse, no? Di ba yung lighthouse, guiding many ships through foggy waters? Amen? Yung mga barko, no? Di ba kahit napakarami, no? Iba-iba yung direction nila, pero lahat sila ay ginagayad ng iisang ilaw, mga kapatid. Amen? So, ganun din po tayo, mga kapatid. So, hindi po tayo perfect, but we are united because we follow the one light. And Amen. it is our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Amen? So, the light of Christ unites us in direction and purposes. Purpose, amen? So, stop pretending, mga kapatid. Start confessing and start loving genuinely. Church is not a place for perfect people, mga kapatid. It is a place for people walking in the light together. Amen? The closer you walk in the light, the closer you grow with God's people. Now here is the beautiful part of this verse, mga kapatid. Hindi lang tayo binibigyan ng direction, mga kapatid. Binibigyan din tayo ng solusyon, mga kapatid. Because while we are walking in the light, we are not walking perfectly, mga kapatid. Amen. We are not walking perfectly. Nandito pa tayo sa flesh natin, mga kapatid. We have still the sinful nature, mga kapatid. Amen? And that leads us to our final truth in point number 3. Walking in the light brings continual cleansing through Christ. So, pwede po ba natin basahin lahat, mga kapatid? But if you walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sins. Amen. So, the blood of Jesus Christ, His Son, cleansed us from all sin. Amen. So, this is the most powerful part, mga kapatid. The word cleansed is continuous, mga kapatid. Hindi sinabi na cleanse, di ba? ED na tapos na, no? Past tense, di ba? Past only, di ba? Kundi cleansed, mga kapatid, present, mga kapatid, ongoing. Ongoing po tayong nililinis ng ating, ng banal na tuko ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Every day, every moment, mga kapatid. Amen? Habang tayo po ay naglalakad sa liwanag, no? Nakikita po natin yung kasalanan natin, pero kasabay nito, nililinis tayo ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Amen? Even us, mga kapatid, we are still struggle. Amen? We still feel, we still fall, and we still sin, mga kapatid. Because we are still here in the fallen world, mga kapatid. Amen? But here is the good news, mga kapatid. Walking in the light does not mean sinless perfection, mga kapatid. It means continual cleansing. Amen? Hindi po sinabi na the blood of Jesus purified you once in the past. Hindi po ganun, mga kapatid. At tapos ikaw na ang bahalang mag-maintain ngayon. Hindi po ganun, mga kapatid. It does not say it will purify you in the future if you try really hard. Amen? Does not say lilinisin ka niya in the future kung magpapakabait ka. Hindi po ganun, mga kapatid. It says it purifies. It keeps on purifying, keeps on washing, keeps on cleansing, mga kapatid. Amen? And notice the scope of the cleansing, mga kapatid. Sabi yan, from all sin, di ba? Sabi dun sa verse, mga kapatid, from all sin. Not just the small sins, mga kapatid. Hindi lang yung white lies, mga kapatid. All sin. Amen? Yung kasalanan na ginawa natin 10 years ago, 20 years ago, mga kapatid, that is still haunts your conscience. Hinahanting pa yung konsensya natin. The sins you committed this evening on the way to church, mga kapatid. The sins of omission, mga kapatid. Ano yung omission, mga kapatid? The good you knew to do, but
refuse to do, mga kapatid. Amen, yung alam mong tama na dapat mong gawin pero hindi mo ginawa. Amen. Lilinisin din po ng ating Panginoong Hesus yun, mga kapatid. The blood of Jesus Christ is sufficient for it all, mga kapatid. Hindi mo kailangang linisin ang sarili mo bago lumapit sa Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya sabi niya sa 1 John chapter 1 verse 10, di ba? If we confess our sins, sabi, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. So yun po ang pangako ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Kapag ipapahayag po natin ang ating kasalanan Amen. na may kababaang loob, no? Amen. Lilinisin po tayo, mga kapatid. Amen? Amen. Kaya lumapit ka, kapatid. At siya ang maglilinis sa iyo. Amen. Amen? Lumapit po tayo, mga kapatid. Siya po ang maglilinis sa atin, mga kapatid. So stop running from God. Start running to God. Amen? Stay in the light. Because the cleansing is experienced by those who stay in the light. Amen? Because the cleansing is experienced by those who stay in the light. Yung nananatili sa liwanag, mga kapatid. May experience po natin yung cleansing, yung paglilinis ng ating Panginoong Hesus. Amen? The blood of Jesus does not just save you once. It is sustains you daily. Amen? Kaya sabi sa Isaiah 1 verse 18, though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Amen? No sin is too deep, mga kapatid. His blood restores completely. Amen? So sinasabi ng Diyos, kahit gaano kalalim, kahit gaano karumi, mga kapatid, kahit gaano katagal na nakabaon na yung kasalanan po natin, kapatid, na tinatago natin, mga kapatid, lilinisin yan ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Lilinisin yan, sabi niya, mga kapatid. Amen? So stop condemning yourself, mga kapatid. Kapag pinatawad ka ng ni Lord, stop condemning yourself kapag pinatawad ka ng ating Panginoon, mga kapatid. Minsan ang Diyos nagpatawad na, pero tayo, mga kapatid, hindi mo pa rin mapatawad ang sarili mo. Hindi po ba? I mean, so to truly accept the blood of Jesus is to accept that you are fully clean. The same blood that saved you is the same blood that sustains you. So now let's bring everything together, mga kapatid. Amen. If God is light, if we are called to walk in the light, and if Jesus continually cleanses us, then the question is no longer theological, mga kapatid. The questions become personal. Hallelujah. The questions becomes personal, mga kapatid. Amen. So this is not just a message, mga kapatid. This is not just a message to understand. This is a call to respond. Amen? This is a call to respond. Na kapag naririnig po natin, mga kapatid, ang maliit na tinig na yan sa iyong puso, mag-respond po tayo, mga kapatid. Amen. Huwag po natin patigasin ang ating puso. Hallelujah. Amen? Huwag natin hintayin na hindi na natin maramdaman yung pagtawag ng Panginoon. Amen? Mag-respond po tayo, mga kapatid. Amen? Because at the end of the day, there are only two ways to live, mga kapatid. There are only two ways to live. In the light or in the darkness. It is your choice, mga kapatid. It is your choice. Amen? Hindi pwedeng half Christian, half worldly, half surrender. Amen? Light and darkness cannot coexist, mga kapatid. Hindi pwedeng pagsamahin, mga kapatid. Amen? So we need to ask ourselves, am I walking in the light or hiding in darkness? Is my life open before God or covered in secret sin? Am I experiencing true fellowship or just pretending?
Mga kapatid, if there is no light in your walk, there is no evidence of real benefit in your life. Amen? Ito ang pinakamasakit na katotohanan, mga kapatid. You can be physically present, but spiritually absent. Amen? Malayo ka na sa Diyos, pero pakiramdam mo, okay ka lang. Bakit, mga kapatid? Because it hides behind religion. Nagsisimba ka pa rin, nagmi-ministry ka pa rin, umaatin ka pa rin, pero wala nang apoy sa panalangin. Tahimik na ang devotion. Amen? Hindi na nabubuksan ang Biblia. Amen? At yung amin mo, wala nang surrender. Amen? So ito po yung laban ng maraming believers po ngayon, mga kapatid. Nakikitaan ka na on fire, pero nawawala ang tunay na intimacy sa nagbigay ng fire. Mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Diyos para maging religious lamang, mga kapatid. Tinawag tayo para magkaroon ng relasyon sa Kanya. Amen. Amen? But here is the good news. Yes. Hindi pa huli ang lahat. Amen. Amen? Hindi pa po huli ang lahat. Hallelujah. God is not only looking at where you are now. He is looking at a heart that is willing to return. Amen. Amen? Sabi sa verse na yan, no? Draw near to God and He will draw near to you. So lumapit po tayo sa Panginoon, mga kapatid. At siya rin po ay lalapit sa atin. Amen. Amen? Kung hindi po tayo lalapit, hindi po siya lalapit sa atin, mga kapatid. We need to draw near to Him, mga kapatid. Amen? Isang tunay na panalangin ng pagsisisi, mga kapatid. Kayang ibalik ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen? Kahit gaano pa kalayo, mga kapatid, hindi maiki ang kamay ng Diyos. Amen. Amen? Naabot pa rin tayo ng habag ng Diyos, mga kapatid. Amen. Amen? Hindi pa tapos ang story mo, mga kapatid. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang story mo. Tapos ang kwento mo, bro. Hindi pa tapos. Amen. Amen? Amen? So, hindi ka iniwan ng Diyos, kapatid. Hindi ka pa nawawala sa Kanya. Amen? Kaya, bumalik na po tayo, mga kapatid. Amen. Sa mga nanonood po dyan online. Come back, mga kapatid. No? Bumalik na po tayo. Come back to your first love. Amen. Come back to the sacred place. And come back to real prayer. Hallelujah. Come back to real surrender, mga kapatid. Amen. Amen? So let your tears become repentance. Let your weakness become surrender to God. Let your brokenness become the place where God rebuilds you. Remember this, mga kapatid. At the cross, your darkness was judged. Amen? At the cross, your sin was paid. Fully, mga kapatid. It is finished, sabi ng Panginoon. Jesus, mga kapatid. Titilistay, sabi niya. Fully paid, mga kapatid. Amen? At the cross, your life was redeemed. Amen? At the resurrection, light conquered darkness. Amen? So being in church is a blessing, mga kapatid. Being in a ministry is a provision. But being truly connected to Christ, that is life itself, mga kapatid. Hallelujah. Amen? But being truly connected to Christ, that is life itself. Amen? So, choose the light, mga kapatid. Return to Christ. Amen? Let's stop hiding. Let's stop running away from Him. Let's start walking in the light. Amen? So, tandaan natin, mga kapatid, kung nasaan ang liwanag, nandoon po ang buhay. Hallelujah. Amen? Nandoon ang kapayapaan. Amen? Sa liwanag ng Diyos, doon mo makikita ang tunay na buhay. Amen. Amen? So, to God be the glory. Thank you, Brother Jonas. Are you blessed tonight? Amen. Amen. Will you stand up, my brother and sister? Walking in the light. So,
I think the message tonight is it's been heard clearly, very simple, and it's easy to understand. And I believe that even those of you are watching, narinig po natin mabuti yung plano ng Diyos sa atin. Pagka pinag-uusapan kasi natin yung we talk about the light, maraming mga na-expose dun sa liwanag. Will you close the light, please? I want to see you something here. Lahat. Think about it. Nabanggit ng preacher natin kanina that sometimes pagka sarado na yung pintuan at nag-iisa ka na lang, wala na nakakakita sa'yo, ikaw na lang. Malaya ka na kung anong pwede mong gawin. Kasi walang nakakakita sa'yo. Noon, in order for you to commit sin, you have to go outside. But nowadays, you don't need to go outside. It's just a small piece of technology. You can do a lot of things, isn't it? If we are not careful to handle this piece of technology, it will impact our life or it could be ruin our life. The question is, kapag nag-iisa lang tayo, if we are honest enough, wala nang nakakita sa atin, kahit yung katabi natin, kahit mayroon tayong katabi, sino ba yung kinakausap natin, yung pinapanood natin? Where do you spend our time where do we spend most of our time? Because it's easy to recognize kung sino talaga yung first sa buhay mo. Wala na. Wala nakakita. Pero ang tunay, pag-aralan natin, wala namang bagay na hindi alam ng Diyos. Lahat sa Panginoon, pagbusa mo, liwanag. Lahat sa Panginoon, alam niya ang bilang ng ating buhok. Even bago ka pa lamang, even before you were formed into your mother's womb, the Lord knows you already. But here's the question. Lumalapit ba talaga tayo sa Panginoon ng may pusong nagsisisi? Or nag-iimbento tayo ng sarili nating Diyos sa isipan natin? Sometimes kasi we are creating our own God to our mind. No, this is the God that I worship. This is the God that I serve. This is the way, this is my way, this is the way I want to God to serve Him, to worship Him. But it's not up to you. It's up to God, isn't it? Amen. Saang kumpanya, any company, are you the one who's making a rules? No. Or you must submit to the company? You have to submit to the rules of the company. Ano yun, mas marunong ka pa sa yung boss mo, mas marunong ka pa sa company? You build your own company. Minsan kasi iniisip natin, hindi, ito yung gusto ko lang eh. No. It's very clear here. Sabi na binasa natin kanina, ayaw nating lumapit sa liwanag. Kasi kapag lumalapit tayo sa liwanag, yung dilim sa ating buhay, unti-unti siyang nagliliwanag. Kaya ayaw nating lumapit. Kasi nai-expose yung mga dilim sa buhay natin. Sabi ng illustration niya kanina, have you tried to walk in a total darkness? I believe all of us here, isn't it? Amen. Sino bang hindi nakaranas ng blackout sa atin? Alam naman natin yan, isn't it? We know that. Think about yung light. Pag mayroong isang poste ng ilaw at napakadilim,
Isn't it na kahit ikaw ay nasa dilim ka, pag unti-unti kang lumalapit doon sa poste ng ilaw, nakikita mo yung liwanag doon sa tabi ng poste ng ilaw na yon, unti-unti siyang naliliwanagan at pagpapalapit ka ng papalapit doon, unti-unting ka rin nagliliwanag na. Kaya ang invitation ng Diyos sa atin, come close to God, and He will come close to you. Pero sabi ni Satanas, ay wag, hindi ka ready. Hindi ka karapat-dapat. Huwag kang plastic. Don't be an hypocrite. You are not ready. Yun yung boses na naririnig natin. Pero ang invitation ng Diyos sa atin, come ashore. Because you did not clean yourself before you take a bath. But while taking a bath, then you're cleaning yourself. You're washing yourself. Paano mo sasabihin ngayon, nasaka na ako maglilingkod sa Panginoon kapag ready na ako? And you promise tomorrow? No. You cannot do that. Ang paglapit mo sa Panginoon, ang pagsisisi mo sa Panginoon is not up to you. Kung kailan ka hinihipo ng Panginoon. Kung kailan ka tinatawag ng Panginoon. Kasi, hindi lahat ng pagkakataon ay dumarating. Minsan yung pagkakataon po natin sa buhay, yung opportunity, minsan lamang kumakatok. And if you miss that opportunity, you grab that opportunity, nakalampas na siya, kahit gugustuhin mo, baka hindi na dumating. Sino po sa inyo rito ang nakaranas na ng binigyan ng huling pagkakataon? I believe Brother Jonas, nung mahuli siya ng kanyang asawa, binigyan siya ng pagkakataon. Once in my life, I thank God every day that He gave me a woman who gave another chance sa kanyang husband. Because if He did not give me another chance, I'm not here tonight. I'm not here in front of you to testify the goodness of God. Pero alam niyo mga kapatid, may mga tao rin sa buhay natin ang napapagod na. Yung kabibigay ng pagkakataon, at kapag sinayang mo yon, hindi mo pinahalagahan, pag dumating ang panahon na kahit magmakaawa ka, kahit umiyak ka, sasabihin sa'yo, wala na. I'm already decided. It's over. I believe with all my heart, maybe some of you, kayo siguro yung nagbigay ng pagkakataon. O hindi kayo nabigyan ng pagkakataon. Kasi minsan, nakalampas na. Kaya nga marami tayong panghihinayang sa buhay natin. Alam mo ba yung mga bagay na inaalala natin minsan? Yung ating mga nakaraan na hindi mo na pwedeng balikan. At isa bang pinagkakaabalahan natin sa buhay, yung ating kinabukasan na hindi mo pa napupuntahan. You cannot travel to your past nor your future. But you can impact your future by the decisions that you made today, to whom you chose to honor. Come to Jesus today. Come as you are. Surrender your life to Christ. And He will give you the power to overcome that sins and temptations and those bandages in your life. Because God knows you cannot do it in your own. Yes. Because you tried it many times. Pabalik-balik ka lamang. Why don't you this time try Jesus? Bakit hindi naman si Jesus ang gawin mo magmaneho ng buhay mo? Why don't you try make Jesus to be the pilot of your life? Kapatid, if you make Jesus the Lord of your life, you make Him the driver, the pilot of your life, I want you to know, marami nang sumubok. Ang buhay po nila ay sira-sira. Tulad ko, tulad ni Brother Jonas, they missed the mark, they did not find the purpose, and yet when they encounter Christ in their life, nagkaroon ng liwanag ang buhay. Kahit matupad mo ang pangarap mo, maging successful ka sa karir mo,
Pero pag wala ang Diyos sa iyong buhay, wala nang halaga ang buhay. Amen. Tonight, God is calling you. He is waiting. Jesus is calling. Come as you are. Surrender your life to Christ. You know, na kinakausap ka ng Panginoon. Maybe some of you, you know to yourself, you are not living right. Your heart is not right with the Lord. But tonight, you hear the good news. Yung gospel. It's not too late. If you come to Him with a humble heart, you surrender your life to Christ. You know what? His hands is wide open. He is ready to forgive your sins, to cleanse you, at sasamahan ka ng Panginoon. But the question is, are you willing to humble yourself before the Lord? Because God does not expect a life that is without sin. He knows that we are not perfect. He knows your failure. But He's calling you. Ikaw yan. Well, every head bow and eye closed, your brothers and sisters. I believe with all my heart that some of us here, Jesus is calling you. Kinakausap kayo ng banal na Espiritu. I want you to know that this is not a coincidence. This is not even an accident why we are here. God bless you here for such a time as this. Kasi somebody's praying. Maybe your loved ones. Maybe your friends praying for you. Or maybe the Lord see your pain. I want you to know, kahit yung banayad mong panalangin na yan, hindi lingid sa Panginoon. Jesus is waiting. Surrender your life to Christ. Tonight, don't wait for another day. Today is the day of salvation. And even those of you who are watching, if you know that Jesus is calling you, yung banal na Espiritu ang nangungusap sa iyo, yes, my son, my daughter, this is your time. Sasamahan kita. I will never leave you. I still love you. I'm still waiting. Today is the day. I believe with all my heart, even those of you who are watching, prodigal daughter, prodigal son is coming home. And some of you naririnig mo, yes, siguro ito na yung panahon. I'm coming home. Lord, I give my life to you. Yes, Lord. There will come a time someday, somehow, na mapapagod ka rin. Tonight, allow Jesus. Make Him the Lord of your life. While every head bow and eye close, I want you to raise your hand. Lift up your hands. And I want you to repeat this prayer. Repeat this prayer after me. And make this your personal prayer. And you're saying this to Jesus. And I want you to pray this prayer. Say this out loud. Just say, Heavenly Father, Heavenly Father, I come to you today I come to you today with a humble heart. with a humble heart. Lord Jesus, Lord Jesus, I repent of my sins. I repent of my Please forgive me. Please forgive me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe I believe you died on the cross died on the cross, and you rose again. and you rose again. I open my heart. I open my heart. I invite you I invite to you come to come, and I make you and I make my you Lord my Lord and Savior. and Savior. I receive your forgiveness. I receive your forgiveness. I receive your grace. I receive your I grace. receive your salvation. I receive your Tonight, salvation. Holy Spirit, Holy Spirit, fill me right now. Fill me right now. Help me Help me to follow your will, follow your to will, obey you to obey you from the rest of my for life. the rest of my life. This I pray. This I pray. In Jesus' In name. Jesus' name. Amen. Amen. Give the Lord a clap of praise. A very simple prayer, but if you pray that simple prayer, the Lord your prayer. And you know what? That is the best decision that you ever made in your life when you make Jesus the Lord of your life. And because of that, you know that thousands and thousands of angels rejoicing. And in order for you to grow to your faith, make sure, go to church. Get connected to the body of Christ and read your Bible. If you are new, start reading the book of John and share the love of Christ to your family and friends. If you do that, you know what will happen? Your life will never be the same. Amen? Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord?
Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace, because you put God first place in your life, and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Go in peace and praise the Lord. See you God, Lord willing, next Sunday, same time, same place. We love you and we're praying for you. God bless you.